Good morning, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? So, sino ba rito ang mga binaha? Pagdasal po natin yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay nasa lubog pa ang kanilang mga bahay, maging ang mga simbahan lubog sa tubig. My dear brothers and sisters, in the gospel, Jesus was asked, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." Turuan mo kaming magdasal. Ituro mo sa amin ang tamang dasal. So, what is prayer? You pray. You pray daily. You pray many times. You pray. We pray. But what is prayer? Prayer is not only talking to God. Iba kasi sa atin, kapag nagdarasal, siya na lang ang lagi nagsasalita. Lord, sana po ganito, sana po ganon. Lord, sana po bigay mo sa akin ito. Sana po dumating na po yung hinihingi ko. Lord, so we always talk to God. And if we don't talk to God, we feel like we are not praying. Hindi po. Prayer is a conversation. Prayer is a dialogue. It means that we are not the only ones talking, we must also do the listening. And if you keep quiet, if you keep still enough, you will hear in your inner heart the Lord talking to you, the Lord speaking to you. Prayer is a conversation between man and God. It is a dialogue between us and the Lord. And that is what we saw in the first reading, between Yahweh, between the Lord and Abraham. Ang ganda ng kanilang pag-uusap. Sabi ng Panginoon kay Abraham, sobra na ang kasamaan ng Sodom at Gomorrah, kaya't lilipulin ko sila. And then, nagsalita si Abraham, Lord, will you sweep away the innocent with the guilty? Damay-damay na ba to? No? Lahat mapipinsala, kahit yung mga walang kasalanan? Sabi ng Panginoon, hindi. Lord, kung merong 50 na inosenteng tao sa Sodom at Gomorrah, itutuloy mo ba yung paggunaw sa kanila? Hindi. Hihirit pa ako, Lord. No? Kung merong 40 na taong inosente sa Sodom at Gomorrah, itutuloy mo ba ang paggunaw sa kanila? Hindi. Pagbibigyan kita. Hanggang sa lumiit yung numero at sumapit sa ika-10. Now, that is one of the characteristics of prayer. It is not only conversation between God and man, it is also imploring God to do something not for ourselves, but for others. Si Abraham, ang hiling niya sa Panginoon, hindi para sa kanyang sarili. Hindi naman siya madadamay eh. Pero ang kanyang panalangin ay para sa ibang tao. Para sa mga inosente sa Sodom at Gomorrah. Para sa kaliligtas ng mga tao sa Sodom. Mga minamahal kong kapatid, suriin nga natin ang ating panalangin. Kapag kayo ba'y nagdarasal, anong inyong pinagdarasal? Yun lamang bang inyong pangangailangan?
Yun lang bang inyong gustong hingin? Ilang beses nating ipinagdarasal yung ibang tao. Ilang beses nyo ipinagdarasal ang mga pari? Ipinagdarasal nyo ba ako? Baka hindi nyo ako pinagdarasal. Baka hindi nyo ipinagdarasal yung mga pari, yung mga misyonero. That is why today is a special day. We are being reminded and requested to pray for our Filipino missionaries, for our lolo and lola, for our grandparents, for the elderly. Because prayer should not only be centered on us. Ang tunay na pagdarasal, hindi lamang sariling iniisip. Ang tunay na nagdarasal, inaalaala ang ibang tao. At yan ang ginawa ni Abraham. Ang kanyang pakiusap sa Diyos ay ang kaligtasan ng ibang tao. And then, hanggang sa sumapit sila sa pangsampu, it is not contained in the reading today, but after they end up with the bargaining, the last sentence of the chapter was, when the Lord had finished speaking with Abraham, he left, and Abraham returned home. Pagkatapos silang mag-usap, naghiwalay sila. Abraham stopped at 10 persons. And you know what happened with Sodom and Gomorrah. Itinuloy ng Diyos ang kanyang planong gunawin ang Sodom at Gomorrah. Why did Abraham stop bargaining? Hindi sinasabi sa Biblia. Bakit siya huminto ng pakiusap? Natakot ba siya? Na baka pagalitan na siya ng Diyos? Bakit siya sumuko? At yan ang mga minamahal kong kapatid, ang gustong sabihin sa atin sa Ebanghelyo. Huwag tayong susuko sa pagdarasal. Huwag tayong hihinto sa pagdarasal. Kulitin natin ang Diyos. Kasi yung iba sa atin, pag hindi agad-agad binigay ang hinihiling, sasabihin, ayoko na, hindi na ako magdarasal. Kapag hindi ibinigay ang ating ipinapanalangin, susuko na. Sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus, huwag tayong susuko, huwag tayong hihinto, huwag tayong mawawalan ng pagtitiwala. Sapagkat hindi lahat ng ating hinihingi ay ibibigay agad-agad. Pero ang lahat ng ating hihingin ay ibibigay sa tamang panahon at kung ito'y makabubuti sa atin. Let us not stop praying. Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa mga pagbasa natin sa umagang ito, una, ipinapaalaala sa atin, ano ba yung panalangin? Ang panalangin ay isang pakikipag-usap sa Diyos. At sa panalangin, itinuturo sa ating, huwag nating susukuan ang Diyos sapagkat ibibigay niya sa atin kung ano ang mainam sa tamang panahon. My dear brothers and sisters, let us continue praying. Let us pray not only for our own needs, but pray for the needs of other people. And let us pray with trust and confidence that everything will be given to us at the right time, in the right way. Amen.